Ayan yung pag-usapan natin yung patungkol sa fig tree. Malaki po ang relevance ng puno ng fig at yung kanyang bunga sa Biblia. In the Bible, the fig tree and its fruit hold significant symbolic and practical relevance. Yan po yung bunga ng fig tree at yan yung po yung mga dahon na nakapalibot sa bunga. Marami po nandito. Marami pong biblical foods dito sa bansang ito. Kaya if I were you, tignan ninyo kung ano yung mga prutas na nasa Biblia, definitely makikita ninyo yan. Pati yung mga tinapay na walang libadura, meron din po dito. Ayun yung kinakain natin every once in a while. Diba? Thank you po. I think okay na rin. Wala ito. No. Malakas naman ang aking boses. Okay lang. So marami po ditong prutas na nasa Biblia. Kung if I were you again, subukan ninyong lahat. Maganda nga po mag-uwi kayo sa Pilipinas and show it to your families. Yung dates, yung olive. Napaka-biblical din po ng mga yan. Pero ngayon po magfo-focus mo tayo sa fig tree at yung fig fruit. Okay? Ano rin yung represent ng fig fruit or fig tree? Sa Biblia po, it represents prosperity, peace, and the spiritual health of the nation of Israel, while also serving as a cautionary symbol of judgment and divine displeasure when barren or unproductive. The fig tree's presence is woven throughout both the Old and New Testaments, offering insights into God's relationship with humanity, the importance of bearing spiritual fruit, and the consequences of disobedience. So marami po, kanina na lamang binasa natin yung isa sa mga puno na pag-uusapan natin. Kaya ang pamagat po ng mensahe for today ay the 3 fig trees. May 3 klase kasi. Hindi 3 klase ng fig tree, kundi 3 beses na nabanggit yung fig tree at yung mga symbolisms around this tree. So pag-usapan po natin yung tree number 1, yun po yung unfruitful fig tree. At nabasa natin yan kanina. Sabi po sa Matthew 21:18-19, babasahin ko po ulit. Early in the morning, as Jesus was on his way back to the city, he was hungry. Yes, nagugutom po ang Panginoon. Nauuhaw din siya. Inaantok din siya. So, seeing a fig tree by the road, he went up to it, but found nothing on it except leaves. Then Jesus said to it, "May you never bear fruit again." Immediately, yung pong puno naluoy. Paminsan-minsan lang po natin makikita ang Panginoon na mag-curse. At ito po, inangyari sa punong ito. Nakakalungkot, ano? Nakakalungkot. Ngayon, para po mas maintindihan natin yung weight ng kwentong ito, bago po nangyari yung tagpong nagutom siya, galing po siya sa templo at he cleansed it. Ganun na lamang yung zeal, yung init ng paninilbihan ng pagsunod ni Jesus Christ sa Father. Kaya pagdating siya sa temple, ang gulo-gulo, ang dumi-dumi ng templo. We know the story, right? Pero i-remind ko lang sa mga hindi pa nakakaalam, twice po ginawa ng Panginoon yung cleansing of the temple. Twice siyang pumunta doon upang i-check, ano ba nangyayari sa templo? Ano ba nangyayari sa bahay panambahan? Sa bahay ng Ama. Doon pa lamang sa bukana, nakita niya ang daming mga nagtitinda. Ginawang palengke yung templo. Hindi lamang yon, marami dong mga money changers. Yung nga lang po, alam ng Panginoon na maraming corruption kasing nangyayari sa mismong harapan ng templo ng Ama. May nagbebenta ng mga alay na hindi naman karapat-dapat kasi ang sabi sa Biblia, anything daw niyaali sa Panginoon dapat perfect. Pinaka-creme de la creme. Ang sabi nga po ni David, di ba? Hindi ako magbibigay sa Diyos ng bagay na hindi ko man lang ginastusan, na hindi ko pinaghirapan. Yun po yung kwento bago naging Jerusalem and Jerusalem. Binili po yan ni David sa isang farmer para doon itatayo ang future temple. Ibinibigay ng libre ng tao yung lugar, yung threshing floor. Hindi po,
Sa iyo niya na, libre po. King David, para sa Diyos, libre na po. Sabi ni David, no, no, no. Maraming salamat sa gesture, but wala akong ibibigay sa Diyos na hindi ko pinaghirapan. Wala akong ibibigay sa Diyos na hindi mahalaga o walang halaga. So to make the story short, nagbayad po siya doon. At yun ngayon, nagamit yun, yung lugar na yun. Yun yung naging future kingdom. Diba? At mismong doon, sinamba ang ating Diyos na buhay. So, bumalik tayo, ganun kahalaga yung templo. Ganun kahalaga yung pinagsimulan noon, at yun mismo kasing lugar na yun ang pinili ng Diyos. Kasi yun yung Mount Moriah. Doon inoffer ni Abraham yung kanyang anak na si Isaac, pero sabi ng Panginoon, no, no, no. Itigil mo yan, Abraham, at nag-provide nga ang Panginoon ng isang tupa. Diba? Na isang kordero, to be specific. Isang hayop na, for some reason, sumabit dun sa puno. Pero yung tupa, yung tunay na kordero, yung kordero ng Diyos, of course, that is the Lord Jesus Christ. Ganun kahalaga yung lugar na yun. Tapos ang ginawa ng Panginoon, di ba, talagang nagalit siya, binalibag ng lahat. Righteous anger. Minsan lamang natin nakita ang Panginoon na physically, ikinilos niya ang kanyang katawan upang ipakita yung kanyang galit. Nung siya in the flesh. And we know, sa huling panahon po, sa Book of Revelation, gagawin uli niya yun at mas masahol na masahol pa. Ano sabi ng Panginoon habang binabalibag niya yung mga yun? Ginawa niyong den of thieves. Kuta ng mga magnanakaw, itong tahanan ng aking ama. And you know what? Again, twice po nangyari yun. Kada balik ng Panginoon sa templo, sa bahay panambahan, iba ang ginagawa ng mga tao. At hindi lamang yun. Walang kabanalan sa kanilang ginagawa sa mismong bahay ng Ama. Ang point po dito mga kapatid, the Lord Jesus Christ, paminsan-minsan, dumadalaw sa mga churches. Of course, ang presence niya lagi nandyan. Pero once in a while, nililiglig po ng Panginoon ng churches. Hindi lamang ang GCC, kundi lahat ng churches around the world. Paminsan-minsan dadalawin ng Lord yan. Titignan niya ano ang nangyayari sa church na ito. Alam natin, di ba, ikukwento ko sa mga hindi nakakaalam, sa Book of Ezekiel. Meron pong parte doon, kasi puros karimari-marim na ang ginagawa, even ng mga priests, ng mga saserdote, sa loob ng templo. Ang ginawa ng Panginoon, ginawa niya ng kapangyarihan si Ezekiel. No, that's another wonderful story. Lumagpas sa pader ng templo si Ezekiel, at nakita niya yung mga karimari-marim na ginagawa ng mga priests sa loob mismo ng templo. Basahin po ni Ezekiel, ang daming ganyang klase ng mga kwento. Di ba wonderful yung si Philip? Nilipat siya bigla ng Panginoon sa ibang lugar. Nag-teleport si Philip. Ito po, iba pa. No? Lumampas sa pader. Nakita ngayon ni Ezekiel kung bakit ang Panginoon galit na galit sa mismong mga leaders, spiritual leaders nung templo itself. Nangyayari po yun. Paminsan-minsan po, bibistayin ng Diyos, liligligin ng Diyos ang bawat churches. Matira, matibay. Matitira yung mga totoo. We know the story, alam natin, ginagawa yan paminsan-minsan, special ng araw, pag tayo mayroong bigas, di ba? Binibistay para yung mga bato humihiwalay sa mismong bigas. Ang kwento nitong unfruitful fig tree, ang essence niya is about failing God's expectations. The Lord expect na itong punong ito, itong fig tree na ito, may bunga siya. Kasi siya ang lumikha nun eh. Ang natural na pagkakalikha niya sa punong ito, sa fig tree na ito, mamumunga siya sa tamang panahon. Pero pagpunta niyo doon at nangangailangan siya ng sustenance sa kanyang physical body, wala siyang nakita. Kinurse ng Panginoon yung puno. And you know what? Akala ng puno, magagawa niyang pagtakpan yung kawalan niya ng bunga. Ano sinabi doon? Walang nakitang bunga ang Panginoon. Ano raw meron? Puro dahon. Puro palamuti. Puro panlabas. Pero yung loob, wala. Naghahanap po ang Diyos. Kung tayo yung fig tree, yes, naghahanap po ang Panginoon sa atin. Nasaan ang bunga mo, anak?
I'm not saying na gagawin din sa atin ng Panginoon yung curse. Pero remember, kung tunay tayong ligtas, we will go to heaven when we die. Kung tunay, regardless ng ginagawa natin ngayon. But then again, nakakalungkot naman kung naturigan tayong Kristiyano and yet tayo'y talunan sa buhay. Dalawang klase lang po kasi ang tunay na Kristiyano. May Kristiyanong tagumpay sa lahat ng bagay. Plano niya natutupad sa tulong ng Diyos. Adhikain niya yung mga anak niya, lumalaking maayos sa tulong ng Diyos. Maraming problema sa tulong ng Diyos nasosolve. Hindi niya kinakailangan mag-suffer ng ganung katagal. Kasi kitang-kita ng tao na ang Panginoon actively tinutulungan siya. Tagumpay na Kristiyano, yung pangalawa po, Kristiyanong hindi tagumpay. Yan po yung kanyang buong buhay, halos 4 na 4 yung pagbagsak ng pagpapala mula sa langit. Hindi po yung kasalanan ng Diyos. Remember, naghahanap po ng bunga ang Diyos, ang ating Panginoon. And this time around, si Jesus Christ po mismo, naghahanap siya. So, what about us? Kung ngayon, tinitignan tayo ng Panginoon, tayo ba may bunga or puro dahon lang hanggang ngayon? Kasi po, alam naman natin ang isang puno, let's say isang puno na namumunga ng prutas, kapag hindi namumunga yan, hindi ba ayaw natin ng ganun? Anong klaseng kayumito to? Right? So, ito pong number 1, unfruitful fig tree, let's check ourselves. Kasi ang una pong pinatutungkulan dito, of course may puno talaga. Pangalawa, yung pong Israel. Nakita ng mga apostol yun eh. Nakita nila. At yun mismo ang kalagayan ng Israel by that time. Ang sabi nga ng Panginoon, itong mga taong ito, they praise me with their lips, but their hearts is far away from me. Marami kasing maraming mananampalataya ng Diyos hanggang labi lang. Pero pagdating sa puso po, hindi. I think kung isa-isahin natin yun, marami tayong mapapansin doon. Kaya nga po, di ba, merong isang kanta si Pastor Butch Charbet nung araw, ang kanta niya, ang pamagat, ang buhay Kristiyano ay hindi hallelujah lang. Hindi po makukuha sa hallelujah lang, sa praise the Lord lang, sa pasasalamat lang ang ating paninilbihan sa Panginoon. We must have fruits. Bunga ng ating pagiging tunay na Kristiyano, bunga ng Espiritu at kaluluwa mismo. Dahil tayo mismo ang bibig, ang kamay, ang paa ng Diyos. Nasaan ngayon yung mga kaluluwang naligtas dahil nagpagamit tayo sa ating Panginoon? Nasaan sila? So remember that, kung matagal na po tayong Kristiyano, ni isa man lang wala pa tayong nailapit sa Panginoon. Sad to say, tayo po yung tipong Kristiyanong puros panlabas lang. Pero yung bungang hinahanap ng Panginoon, wala. So beware po, beware. Ayaw natin ng ganun, di ba? Ayaw natin ng ganun. Yung boss nga natin, naghahanap din ng productivity sa opisina eh. Right? Tinitignan nila yung kung tama ba yung ginagawa nating trabaho, kung dagdag ba talaga, kung naging ano ba talaga tayo sa opisina, naging, kumbaga, asset ba tayo sa opisina, sa trabaho, hindi. Lalo na po ba ngayon, ang hirap pa maghanap ng trabaho. Bukod sa mas maraming bata sa atin, mas maraming mura ang sahod. Ngayon, mag-iingat po tayo kung tayo laging late sa trabaho. Ang dali po kasi nating palitan. Tinitignan po yan ng HR, tinitignan ng kumpanya yan. Itong taong to, para lang tayo nagpapasahod, pero yung trabaho niya, kung tutuusin, pwede namang gawin ng isa lang eh. So, ano mangyayari? Magka-cut down sila ng bilang ng mga employee, di ba? At ang danger doon, kasama tayo sa ika-cut down. Kasi instead na tayo maging asset, kabaligtaran pa nga. Nauubos lang yung tea sa opisina, nauubos lang yung kape, yung asukal, yung cream, nauubos lang yung mga supplies sa opisina. Sa buong maghapon, mga 10 beses ka na sa banyo, kasi doon ka na nagpapahinga eh. Kaya nga sa banyo, may nakalagay na nga. Kapag walang cellphone, 2 minutes is enough sa pagbabanyo. Pag may cellphone, 10 minutes. Nakapaskil yan sa banyo ng opisina. Kasi totoo eh. Totoo siya. Totoo, hindi. Bakit ang tagal nating magbanyo? Imagine kung nakailang flash ka doon. Iba, karamihan dyan, fake flash pa syempre. Para masabi lang na nasa labas na oo nga mo, ginagawa talaga siya. At hindi nakaupo lang doon at nagse-cellphone or nagmumuni-muni or
Nagpapalipas ng oras. Nakailang flash ba yan taong yan? Ilang galong tubig ang inuubos niya sa opisina? Ilang rolyo ng tissue ang nauubos dahil sa kanya? At marami pang iba. Akala ba natin walang isip yung mga opisina? They know these things. So kung ginagawa po yan ng mga opisina pinagtatrabaho natin, mga trabaho natin, ganun din po ang Panginoon. Ganun din po siya. Naghahanap siya ng bunga. At nawa, kapag lumapit ang Panginoon sa atin at medyo inispatan tayong ganyan, may makita siyang bunga sa atin. Okay? So remember, naghahanap ang Panginoon dahil mahalaga yung bunga, dahil yung mga bunga na yon, those are the reasons kung bakit tayo niya iniligtas from hell in the first place. Hindi kasi tayo niligtas ng Panginoon mula sa impyerno para mamuhay lang ng napakasarap sa buhay na ito. Gawin ko lahat ang gusto kong gawin. Malaya na ako dahil kay Jesus. Malaya na akong gawin lahat ang gusto ko. Hindi naman yun ang sinasabi sa Bible eh. Ang sabi nga ni Pablo, akala ninyo malaya na kayo? Hindi. Nang papasukin po natin si Jesus Christ sa ating buhay, siya yung naging Panginoon. Naging Lord. Ibig sabihin nun, under tayo ng new master. Yung nga lang, yung new master na ito ay holy, righteous master, and that is the Lord. So, meron siyang pinapagawa sa atin and we must do it. Alam natin yung kwento, di ba? Maraming example ng Panginoon eh. Na yung boss, yung may-ari ng bahay, anytime pwede siyang bumalik from vacation. Kapag umuwi siya, bigla siyang bumalik ng hindi inaasahan, inabutan niya yung mga manggagawa niya, hindi ginagawa yung dapat ginagawa, hindi ba lagot sila? Di ba maraming ganyan kwento ang Panginoon, pero kung tutusin, siya yung pinag-uusapan doon. Siya at tayo yun. Siya sa kayong mga apostol, siya at yung mga disciples, at siya at tayo po ang pinag-uusapan doon. So, ganun din po ang Panginoon sa atin. Maging maayos po tayo sa ating mga trabaho. Do not cheat. Magtrabaho po. Magtrabaho. Sa oras na dapat nagtatrabaho. Kasi po, maaaring hindi nakikita ng boss yan, maaaring naiisahan natin sila. Hindi po natin naiisahan ng Diyos. Laging nariyan ang Panginoon, laging nariyan ang mga angels na nakatoka para sa atin. So remember po yan ha. So wag po tayo maging unfruitful fig tree. Ano yung pangalawa? Tree number 2. Ito naman po yung the barren fig tree. Ang sabi sa Lucas 13:6-9, then Jesus told this parable. A man had a fig tree growing in his vineyard. And he went to look for fruit again. And on it, but did not find any. Again, wala na namang bunga. So, he said to the man who took care of the vineyard, sabi niya sa kanyang tauhan, for 3 years, now, I've been coming to look for fruit on this fig tree and haven't found any. Ang sabi ng master, cut it down. Putulin mo na yung punong yan. Why should it use up the soil? Pero alam niyo, yung manggagawa, meron siyang mabuting puso. Kasi siya mismo yung nag-aalaga eh. Sabi niya, sir, the man replied, leave it alone for 1 more year. 1 taon pa. 1 taon pa po. And I'll dig around it and fertilize it. If it bears fruit next year, fine. Hallelujah. But if not, then cut it down. Nakita ninyo? 3 years. 3 years. May mga eksaktong dates po sa Biblia. Kung papansin po ng Biblia, lagi siyang merong 40, laging merong 12, may 50, laging meron pong eksaktong number ang Biblia. Dito po nagbigay ng eksaktong number ang Lord mismo through the parable. Supposedly, 3 years is too much para hindi magbunga yung puno. It's too much. Kaya sabi ng putulin mo na nga yan. Sayang lang yung pag-aalaga dyan, tinatanggalan mo pa ng mga insect, nilalagyan mo pa ng fertilizer, binubuhay mo pa yan. I-cut down mo na, sayang naman yung effort mo, at sayang yung resources na ibinibigay ko para sa punong yan. Cut it down. Nakita niyo yun, ha? Nakita niyo yun? 3 years is so much, is too much, para kakitaan ng bungang isang puno. Especially po yung fig tree. Specifically, yung fig tree. Hindi dapat mangyari na 3 years na wala pang bunga. Hindi pwede. Pero ang ginawa nga, di ba? Sige pa, 1 taon pa. At least man lang, bigyan natin ng 4 years. Sobra-sobra na po yun, napalugit yung 4 years. Now, what is the point here?
Ang unang kwento ng Panginoon bago po ito, bakit biglang binrot up ng Panginoon itong patungkol sa barren fig tree? Ang pinag-uusapan ng una, yung magsisi ang mga tao. Hinikayat ng Panginoon ng mga tao na magrepent na kayo, magsisi na kayo, di ba? Kundi kapag hindi kayo nagsisi, hindi pa kayo gumawa ng paraan ngayon, or hindi pa ginawa yung dapat yung gawin ngayon, you will perish. Kayo mapapahamak. Yun po yung kwentong nauna dito. So para maintindihan ng mga tao yung kahalagahan ng panahon, na wag nang magpapending-pending pa, wag na yung manyan habit pagdating sa Panginoon, pagdating sa kanyang kaharian. Ginawa niya ngayon itong kwentong ito, itong parable na ito. Kasi ang sinasabi ng Panginoon, kapag hindi niyo pa ginawa yung dapat yung gawin, meron kasing palugit. Huwag kayong magpaabot sa deadline. Dapat po hindi ugali ng isang tao, hindi lang Kristiyano, lahat na. Anyway, ang ugali kasi ng tao, at the last minute, sa kanya gagawin yung dapat niyang gawin. Bumalik ulit tayo sa opisina. Ganyan na naman. O Eric, kasi binigay ko yung trabaho kahapon. Oh, okay sir, it will be finished after 30 hours. 30 minutes pala, 30 minutes. Saka nagmamadaling tapusin, after niyang mag-ubos ng maraming oras sa ibang bagay. Di ba ang mga HRs, hindi lahat, pero di ba may mga boss, may mga HRs ganyan. Last month mo pa hinihingi yung exit entry mo. Kung kailan nasa airport ka na, saka ibibigay yung exit entry, nangyari po sa akin yun. Nasa airport na ako, saka pa lamang dumating. Unbelievers po yun. Pero pag Kristiyano po, hindi uubra yung ganun. Gusto ba natin yung kakaba-kaba tayo? Tapos pag natanggalan ng trabaho, iyak-iyak, di ba? Hingin na naman sa Panginoon ng bago. Right? Yun ang sinasabi po dito. Ang essence po ng kwento kanina about repentance, at yung essence po nitong the barren fig tree, we are living in a borrowed time. We can die anytime. Anytime. We can die anytime. Pwede tayong mawalan ng trabaho anytime. Pwede tayong hindi na magising sa umaga any day. Marami pong bagay pwedeng mangyari sa panahong hindi natin inaasahan at kadalasan po, now na. Or kung kailan napakalapit na niya. So, ang sinasabi dito, kailan pa raw nila gagawin, di ba, ng mga taong ito, ng mga puno na ito, yung dapat nilang gawin. Kung kailang nakahimlay na sa kama ng kasakitan, nangingisay na siya doon. At di ba maraming ganyan, sad to say marami pong ganyan. Pero you know what, ang Panginoon, hanggat meron talagang tibok ang puso ng tao, yung offer niyang kaligtasan nandun pa rin. Katulad nga po nung thief on the cross, maya-maya patay na yun eh. Pero naligtas pa rin. Buong buhay, kriminal, pero nung nakapako na siya, kumbaga nakaupo na siya sa silya elektrika, hinihintay na lang yung alas 3, hindi ba gano'n naman yun? Hinihintay yung tawag ng presidente, kung ipapardon or what. Yun na lang hinihintay niya eh. Nakaupo na siya sa silya elektrika. Yung noose, nasa leeg na niya, sisipain na lang yung upuan para siya mabigti, yun na lang yung hinihintay. Pero hindi ba naligtas pa rin yung tao? Pues, hindi po natin dapat gayahin yun. Nangyari yun dun sa tao, pero hindi sinabing follow the example of the thief on the cross. E paano kung tayo bigla lang yung utak natin hindi na gumana? Marami pa namang ganyan. Saka na lang siguro pag dumating na yung time, magkakaroon na ako ng Panginoon kay Jesus. Saka na ako siguro magbabasa ng Biblia, saka na ako gigising, matutulog muna ako ngayon, diba? Iba na muna iisipin ko, saka na ito. E paano ko hindi na mangyari yan? At marami nga hindi na nga nagigising eh. Sige bukas ha, after 1 year na pag-aalok mo sa akin, sige bukas sasama ako. Eh hindi na nagising. Nasaan ngayon yung kaluluwa niya? Paggising niya, nasan yung kaluluwa niya ngayon? Kasi walang Kristo sa buhay niya eh. Nasan ngayon siya? Buti pa, hindi na siya gumising, di ba? Kasi paggising niya, nasan siya? Nanglulunoy sa dagat-dagatang apoy, kung saan merong mga uod na hindi namamatay. Merong apoy na napakainit kahit kaluluwa kayang saktan. At kahit merong apoy na supposedly maliwanag kasi may apoy, darkness po meron sa impyerno. Sa impyerno po mga kapatid, hindi nakikita-kita yung mga naghihirap. Meron po dong utter darkness na hindi natin maintindihan
nadagdag sa pasakit, sa parusa, sa mga napupunta ng impyerno. Mali po yung nakikita natin ng impyerno, kitang-kita na isa't isa doon. Oh, mas mahirap pa yung kalagayan mo dyan, buti ako walang uod. There's no such thing. Those people who will go to hell dahil hindi tumanggap sa Panginoon, they will be alone throughout eternity. Nagdurusa sa impyerno. Merong apoy na kayang lumusaw ng kaluluwa, may mga uod na hindi namamatay, at hindi lamang yun, merong kadiliman. Makapal na kadilimang dagdag sa pahirap sa kanya. Bigyan ko ng example, anong klase kadiliman to? Alam natin, di ba, ang isa sa mga plague of Egypt, sa mga salot na pinadala ng Panginoon sa Egypt, alam niyo, isa doon, kadiliman. Takot na takot sila. Nasa ng bituin, nasa ng buwan. Kahit magbukas daw sila ng sulo, namamatay yung apoy. Yun yung klase ng kadiliman na anyone na daanan ng dilim na yon, they will die. Yun po yung pinag-uusapan nating kadiliman. Imagine, walang makikita, nothing, there's nothing. At mas masahol pa po doon, yung daranasin na sa impyerno. Ngayon, kanino sila tatawag pag nasa impyerno na sila? Ang impyerno po, kawalan po ng pag-asa yun. Throughout eternity, kahit tumawag sila, wala nang sasagot. Wala na. Kaya nga sabi ng Panginoon sa isang kwento niya, sa isang parable niya, di ba? Yung rich man and Lazarus. Ano sinabi doon, di ba? Hindi ka niniwala kay Lazarus, kahit ang mga propeta buhayan, hindi ka rin naman maniniwala. Saka isa pa, hindi pwede. Kasi meron ng malaking bangin or pagitan between heaven and hell. Yun lamang po para maintindihan natin na imposible. Ang ibig sabihin lamang po dun, kapag ang tao nasa impyerno na, imposible na sa kanya na makakita kahit konting-konti, ganong kaliit na pag-asa, wala po lahat yun. Ang lahat po ng maiisip, mangyayari sa lahat ng mapupunta ng impyerno, pain, suffering. Puros ouch na lang yun, puros sigaw lang po yun, wala nang iba pa. Remember, di ba pag tayo nainitan tayo ng plancha, di ba parang nawala ang lahat? Nakafocus lahat dun lang sa init na nandun? Now imagine niyo yung init ng plancha, 1 taon tayo nakadikit sa init ng plancha. Meron pa ba tayong ibang maiisip? Kasi sa isang 1 second, sa 1 second lang nawala na isip natin sa lahat ng bagay. Lahat sa buhay, sa katauhan natin, nandun lahat sa pain na yun. Andun lang. Ganyan ang daranasin ng mga taong walang Kristo sa buhay. Namumuhay sa borrowed time. Pero nang binibigyan ng pagkakataon, walang pakialam. Kaya nga po mga kapatid, lahat po ng pupunta ng impyerno, they deserve hell. Kasi meron magtatanong, kung talagang Diyos ay pag-ibig, bakit may impyerno pa? Ginawa na niya ang lahat, namatay na nga siya at nabuhay eh. At hindi lamang yon, kung meron mang someone na nagbigay ng information about hell, that is the Lord Jesus Christ. Ganun siya kaseryoso. Yun ngayon na sinasabi dito. We are living in a borrowed time. Ngayon, barren yung puno, ginagawa na nga siya ng paraan ng worker binigyan ng 1 year, pero hindi ba? Ang sa atin na lang, hopefully, kung may mga taong ganyan man, huwag siya mag-aksay ng panahon sa ibang bagay. And you know what? Ngayon po, dapat lalo natin maramdaman yung weight ng responsibilidad natin bilang mga Kristiyano. Kasi kailangan natin mag-share ng gospel. You know why? Kasi through that sharing, through the Word of God, doon magkakaroon ng pananampalataya yung tao, yung mga mahal natin sa buhay, kapag sila'y namatay at hindi natin ginawa ang ating parte at napunta sila na impyerno, supposedly hindi na tayo pwedeng mamuhay ng maayos. Kasi nakaukil-kil sa ating puso't isipan, bakit hindi ko siya binahaginan ng word of life? Bakit hindi ko sinira ng nanay ko? Bakit hindi ko sinira ng tatay ko? Ang anak ko mismo, bakit hindi ko magawang sharean? Yung asawa ko, yung boyfriend ko, bakit hindi? Again, ulitin ko po, all human beings on this planet are living in a borrowed time. Anytime po, pwedeng mawala ang buhay na yan. Yun po yung sinasabi dito. Kailangan tayo po, hindi katulad ng fig tree na ito. Kasi hindi uubrang tayo barren. Kasi kung mapapansin ninyo, kasi ang sinasabi po sa kwentong yan, dadagdagan ko, imposible kasi
na yung fig tree na supposedly nagbubunga, biglang hindi nagbubunga? Unless, itong puno na ito ay hindi tunay. Fig tree ba talaga yan? Bakit ganun? Bakit yung bunga niya iba? Kasi kung pag-uusapan natin ng bunga, maraming bunga. Ang specific pong pinag-uusapan natin bunga dito, bunga ng pananampalataya kay Jesus. Bunga ng Espiritu Santo. Ngayon po, kung anumang bunga meron tayo, bukod sa nabanggit, hindi na po galing sa Diyos yun. Okay, bungang araw, okay lang yun kasi normal sa katawan yun eh. Okay? Yung mga magbabakasyon, talagang magbubungang araw tayo. Okay lang yun, hindi, walang problema doon, hindi tayo re-rebuke ng Panginoon. Pero kung bukod sa bunga ng Espiritu, may ibang bunga pa tayo, isa lang po ang pinanggalingan yun, and that is the flesh. Kasi hindi ba sinabi sa Galatians yun? Pinaghambing ni Pablo, ano ang bunga ng laman at ang bunga ng Espiritu Santo. Ang hinahanap ng Panginoon sa punong ito, spiritually speaking, ang hinahanap niya yung bunga ng Espiritu. Pero wala siya nun. Wala. Barren siya. Kaya nga ang ending, di ba, i-cut it down. Sa tingin natin, kapag kinut down yung puno, ano gagawin? Gagawin Christmas tree? Ano gagawin dun? Itatapon, at ano pa? Susunugin. Sinabi po ng Panginoon yan sa chapter 15 ng Matthew, I am the vine. Di ba? Maraming kakapit-kapit sa akin, pero pag sinilip mo naman, dahon lang pala, wala namang palang bunga. Ang sabi ng Panginoon, putulin yan, yung mga sanga na walang bunga, at ano raw ipunin, at ano, sunugin. Wala pong ibang pinupuntahan. I'm telling you, sa lahat ng kwento para ba ni Jesus Christ, walang ibang pinupuntahan. Yung walang bunga, saka yung mga ang bunga ay fake, kundi impyerno lang. Impyerno lang. Kasi po, alam niyo kung bakit kinuwento ng Panginoon yun? Yun po kasing kwento ng I am the true vine. Ang pinatutungkulin po nun si Judas. Kasi po, nung namamasyal na sila sa vineyard, yun yung time na si Judas tumakbo na. Di ba, kumain muna sila yung supper. Tapos sabi pa nga ng Panginoon, kasi ang daming nagtatanong Lord, meron po kaming kwento uli sa'yo. Sino po ba talaga magkakanulo sa iyo? Kasi lagi-lagi mo sinasabi sa amin yan. Habang kumakain sila, no supper na yun. Sasaw-saw sila sa full madam, kumakain sila or what. At sabi ng Panginoon, sige na nga. Nagbigay ng hint ng Panginoon, di ba? Ayan. Kung sino man ang pagbibigyan ko ng tinapay, after ko isaw-saw sa kopa, siya ang magkakanulo sa akin. Ginawa ng Panginoon kasi nag-question sila. Ibinigay niya kay Judas. Ano yung nangyari? Una, horrifying. Pinoses ni Satan si Judas. Doon lamang sinabi sa Biblia na si Satan himself, hindi si Beelzebub, hindi mga lieutenant niya, hindi mga generals niya. Si Satan mismo po ang pumasok kay Judas. Yung hari ng mga demonyo. At after noon, di ba, umalis si Judas kasi sabi ng Panginoon, yung dapat mong gawin, gawin mo na. Ngayon, habang nangyayari, nanonood yung mga apostol, di ba, kumakain sila ng dates or olives or what, uminom sila sa kupitang ganyan. Hindi na naintindihan yun. Sabi lang, siguro may pinapabili ang Panginoon. O may inutos pa sa kanya or what. Totally innocente yung mga ito. Kaya after po noon, ito na, napapaburp sila, pumunta sila sa vineyard. Sabi nga ng Panginoon, doon na, I am the true vine. Diba? At yung kinuwento ng Panginoon, if you remain in me, I will remain in you. Because without me, you are nothing. Apart from me, you can do nothing. Ngayon yung kwentong yun, kumbaga dapat, kung naiintindihan niyo yung mga apostol, lalo pala kami dapat kumapit sa iyo, Panginoon. Kasi without you, I am nothing. Apart from you, we are nothing. Si Judas po, wala na, tumakbo. Pumunta sa mga priest, pumunta na sa mga police by that time. So si Judas po, yung someone na for 3 years, more than 3 years, nakakabit sa tunay na vineyard, which is the Lord Jesus Christ, sa tunay na vine, hindi pala tunay. Nakikikonekta lang siya sa Panginoon, nakikinabang lang siya. Si Judas po, nakikinabang lang pala sa mga pagpapala ni Jesus. Nakita niya ang miracles and wonders ni Jesus. At number 1 po si Judas, nakikinabang lang saan? Sa kaban, sa perang kalang nakokolekta sa gawain. Yun po si Judas. Hindi lamang siya pinagkanulan ng Panginoon, pero meron pong mga distinct na mga character sa attitude si Judas. Nakikinabang lang siya. Katulad po again ng barren tree. Ang haba ng kwento, no? Pero para maintindihan natin, ganun din po itong barren fig tree na ito.
nakatayo sa magandang lupa, inuulanan, inaarawan, pinapausukan para yung mga insekto mamatay, nilalagyan ng fertilizer, kandakuba yung hardinero para siya lumaki na maayos. Pero hindi ba walang saysay? Nakikinabang lang siya, pero walang pakinabang yung hardinero no yung may-ari sa kanya. Ganon kabaren ang barren fig tree. Saan pa natin ilalagay yung ganyang klase ng puno? Impyerno lang po talaga. Kasi walang pakinabang, kundi puros pasakit pa nga. So don't be a barren fig tree. Didiretsuhin ko kayo mga kapatid. Ang tunay na Kristiyano kasi, hindi pwedeng maging barren. Hindi po pwedeng maging barren ang tunay na Kristiyano. You know why? Because God created us with the capacity na magkaroon ng fruit. Nang likhain tayo ng Panginoon, nang tawagin na tayo, He gave us again the fruit of the Holy Spirit. He gave us wisdom. He gave us knowledge. Siya mismo ang nagsabi, sa bibig mismo ni Pablo nang galing, My God shall supply all of our needs in accordance to His riches and glory. Lahat daw ng kailangan natin ibibigay ng Panginoon, lalong-lalo na sa paninilbihan sa Kanya. Kaya po itong barren fig tree, isa sa napaka pangit na nakwento sa Biblia. Bakit pangit? Kasi walang ibang patutunguhan itong kwentong ito, kundi yung destruction mismo ng puno. So kanina po sinabi doon, dapat namumunga tayo. Kasi mayroong season na dapat tayo namumunga. Pangalawa, ang barren fig tree ay hindi talaga katanggap-tanggap sa Panginoon. Kasi hindi nilikha ang Panginoon yung fig tree na barren. So it is something else. The barren fig tree doesn't belong to the Lord. So again, look at ourselves. Barren ba tayo o hindi? Tayo ba baog spiritually o hindi? Ngayon, after natin i-assess ang sarili natin, parang baog yata ako. Then beware. Beware again. We are all living in a borrowed time. Meron pong limit, merong deadline. Napansin niyo yung term, bakit deadline? Deadline? Deadline, patay na linya. Pag umabot tayo doon, we're dead. So wag na tayo umabot sa linya na yon kung saan we will be dead, sa deadline, nang walang bunga. Gawin na natin na dapat natin gawin sa Panginoon. Alam ko marami tayong dahilan. But to be honest with you, karamihan po sa reason natin, rason na lang talaga at dahilan na lang talaga. Especially kung po matagal na tayong Kristiyano and yet we are not really that fruitful sa vineyard ng Panginoon. Nothing's wrong with God. Definitely there is wrong in the world. But sabi ng Panginoon, napagtagumpayan ko na ang mundo. Ano pang irereklamo mo? Ano pang dahilan mo? Napagtagumpayan ko na ang mundo. It's now really up to you, my son, my daughter. Ipaglaban mo naman ako paminsan-minsan. Ipaglaban mo yung oras mo para sa akin. Ipaglaban mo yung lakas mo para sa akin. Yung pera mo, ipaglaban mo rin para sa akin. Kasi saan ba talaga nauubos ang ating finance? Sa Diyos ba? Kadalasan naman, hindi eh. Bakit naman wala pa tayong ipon? Kasalanan ba ng Diyos kung bakit wala tayong ipon hanggang ngayon? Nakapag tayo nagbakasyon, salat-salat talaga. Asa ng ipon? Ayan na, dial a friend. Paano nangyari yun? Bigyan ko ng indicator. Kung tayo talagang mga responsable sa pamilya, at we know na yung salary natin na pupunta sa pamilya, sa pagtulong para bumuhay ng kapwa, walang problema po doon kapag tayo nagbakasyon, after 2 weeks, wala na tayong pera. Kasi nga, ginamit naman natin sa tamang kapamaraan yung pera eh. Pero kung bukod doon, kapos pa rin tayo, we are not using the resources from God wisely. Hindi tayo pwedeng pagkatiwalaan ng Panginoon sa mas malaking bagay kung hindi niya tayo mapagkakatiwalaan sa mga maliliit na bagay. Biblical po yan mga kapatid. If you are asking for salary increase at nakita ng Panginoon, salary increase for what? Para yung bisyo mo, lalo mong magastusan? Yung babae mo, lalo mong magastusan? Yung lalaki mo, lalo mong magastusan? Yung mga pagkain bawal na nga sa'yo, kamamatay mo later on para mas may mabili ka pang mas marami nun? Bakit kita bibigyan ng salary increase?
alam na alam ko bilang Diyos, nakapahamakan lang ang mangyayari sa'yo. Once nangyari yan sa salary increase na yan. So marami po tayong dapat isipin. Okay, isipin po natin yan. So finally po sa number 2, hindi natin pakahabain pa. Don't be a barren fig tree. Kasi barren fig trees will go to hell. Sa kaparusahang walang pangalawa, sa kaparusahang walang hanggan. But dapat po tayo yung namumungang fig tree. Na kapag tinignan ng may-ari, ng Father, sa pag-aalaga ng Son ni Jesus Christ, may nakikitang bunga sa atin. Saka hindi ba, panghuli na nga lang talaga to, hindi ba halimbawa, ginawa ng lahat ng hardinero para yung santan magkaroon ng flower. Tapos sa lahat ng ginawa ng hardinero, ayaw talaga magkaroon ng flower ng santan. Di ba, para tuloy nagre-reflect dun sa hardinero na palpak siya? Palpak ba ang Panginoon, mga kapatid? Kulang pa ba yung ginawa ng Panginoon sa atin, mga kapatid? Kulang pa ba? Hindi, di ba? Hindi siya palpak, hindi siya nagkulang. So, anumang kalagayan natin ngayon, kung tayo nagkukulang, tayo ang nagkukulang and we must do something about it. Kapag tayo po, hindi natin nagawa yung dapat natin gawin, hindi po mababawasan ang pagka-Diyos ni Jesus. Siya pa rin ang master of the universe. Siya pa rin yung kapangyarihan behind. Pero tayo ang ngayon na mahihirapan. Ang pahirap nang galing sa atin mismo. Panghuli po, number 3. The budding fig tree. Wow. Ayan, sabi sa Mark 13:20-31. Now learn this parable from the fig tree. When its branch has already become tender and puts forth leaves, you know that summer is near. So you also, when you see these things happening, know that it is near. Malapit na. At the doors. Okay, at the doors. Assuredly, sabi ng Panginoon, I say to you, this generation will no means pass away till all these things take place. Heaven and earth will pass away, but my words will be by no means pass away. Ngayon po, ang kwento pong ito, bago binigay ng Panginoon itong parable na ito, ang kwento po, the end of days. Kinukwento na ng Panginoon, ano mangyayari sa huling panahon. Kung gusto niyo basahin niyo yung sa Matthew chapter 24, yung pong buong chapter, yung Matthew 24 po, yung buong chapter na yan, patungkol sa huling panahon yan. Nauna ng Panginoon magkwento, after na Daniel and so on and so forth, mas malinaw pong ikwento ng Panginoon, what will happen sa huling panahon. Di ba? Sabi ng Panginoon, sige, mag-ano tayo ng konti. Sabi niya, una, magkakaroon ng mga fake Christs. Darami mga false prophets, at maraming magsasabing, ako ang Kristo. Sabi ng Panginoon, kapag sinabi nila yun, huwag kayong maniniwala. Ilan na yung nag-declare na sila yung Son of God? Sila yung the Son, big S. Sila yung parang Kristo na sa ngayon. Yung isa nga nakakulong na, di ba? Praise the Lord sa nangyari sa Kanya. Pangalan ni Jesus yung Kanyang dinuraan. Dapat lang kulang pa yung nangyayari sa Kanya ngayon sa loob ng kulungan. Hindi ko nasasabihin kung sino, kasi maaaring meron pa rin sa inyo, medyo meron pang tender heart for Him. Okay? Pero anyway, bato-bato sa langit na lang. Dapat lang. And you know what? Yung pong bilibid, yung pong rehas, hindi enough yun. When He died, nang hindi siya nagsisi, He will go straight to hell. Doon niya sabihin ngayon, I am the Son of God, the appointed Son of God. Hindi lamang yun, marami po. Mas marami pa, hindi lang natin alam. Marami po mga fake churches sa Pilipinas na hindi natin alam yung ginagawa, hindi natin alam yung mga doktrina, hindi natin alam kung anong klaseng pastor meron sila. Ang dami po niyan sa Pilipinas. Ang kilala lamang natin kasi nasa TV siya. Nakikisaw-saw sa politika, tumakbo pa bilang senador or what. Mga wala ng kahihiyan, walang dignidad. Marami pong katulad niya, hindi lang natin alam, nakatago po kasi. Kaya mag-iingat po kayo kapag kayo nagbakasyon, or sinabihan ninyo yung mama, papa, mga anak, dumalo kayo sa pinakamalapit na church yan, ha, para hindi na kayo lumayo sa bahay. Tingnan niyo muna kung anong klase yung church na malapit sa bahay. Come on. Mamaya pinakamalapit nga, pero pinakamalapit sa kapahamakan, yung church na pupuntahan nila. Hindi po enough na kung ano yung pinakamalapit, mga kapatid. Busisiin o sisain, ano itinuturo dyan? Sino yung pastor? Ano yung behavior? Ano yung karakter? Ano yung lumalabas sa bibig? Nung isang taon ba, mahirap, ngayon sobrang yaman na? Tinitignan po muna lahat yan. Bible ba talaga binabasa nila?
Emotional ba sila o hindi? Nag-aaral ba ng Biblia o hindi? Puro haka-haka ba o hindi ang nalalaman nila? Marami po muna tayong dapat i-assess. Tignan, bago natin sabihin sa ating mga mahal sa buhay, dito kayo dumalo, doon kayo dumalo, o saan yung pinakamalapit, doon kayo dumalo. Kasi po, tayo mismo ang magbubulit sa kapahamakan sa ating mga loved ones. Okay? So, maging matalino rin po tayo. Ngayon, ito yung preceding story. Bago sinabi ng Panginoon to, end of days, ano yung mangyayari sa huling panahon? At ang story essence po, ang essence po ng kwentong ito, ng parable na ito, be ready. Dapat laging handa. And you know what? Ito pong kwento na ito, meron siyang direct na kinalaman po sa Israel. Ang pinatutungkol dito spiritually, ang Israel mismo. Ang Israel po, alam naman natin na nagdiaspora sila, di ba? Nung 70 AD, ito yung sinasabi ng Panginoon. Nung 70 AD po kasi, nung nagka-crumble down na ang Roman Empire, medyo hindi na nila alam gagawin nila. Kaya kapag may konting rebellion, super naman yung pagiging aggressive nila, napakalupit nila or what. Ngayon po, dumating ang time, nagkaroon rebellion sa Israel, sa Jerusalem by that time. Wala na po si Jesus Christ noon. Pero nabubuhay pa yung ilang mga apostol, yung mga hindi pa napapatay through martyrdom. Di ba sabi ng Panginoon, itong templong ito na pinagmamalaki nyo, ang ganda-ganda, di ba? Sabi ng Lord. One day, di ba, sabi niya, wala kayong makikitang batong nakapatong sa kapwa bato mula sa templong yan, sabi ng Panginoon. Pero sabi niya, pero ang templong ito, di ba? Kapag bumagsak niya after 3 days, siya muling itatayo. Ang pinag-uusapan naman yung templo ng kanyang espiritu, Him Himself, to the Lord Jesus Christ. So nangyari pa yung sinabi niyang walang batong nakapatong sa kapwa bato, yung 70 AD. Nung nagkaroon ng rebellion sa Israel, si General Titus, hindi yung Titus na kapatiran, kundi si General Titus na Romano, winasak po niya ang templo, winasak niya ang Jerusalem. Anong nangyari po noon? Diaspora. Kumalat ang Israel ngayon sa buong mundo. Ang sabi ng Panginoon, ito yung promised land ko sa inyo, stay in that land. Pero anong nangyari sa kanila? Hindi ba umalis sila? Kanya-kanyang takbo sila. Nagkalat, kaya po nung World War II, di ba? Kung saan panig sila ng mundo, hinanting ng mga Nazi ni Hitler, especially sa Europe. Ang naging magandang bunga naman nung Holocaust na tinatawag, kung saan pinagpapatay nga ni Hitler, yung mga Jew by that time. Yung mga nag-survive na mga Jew, nagtakbuhan sila pabalik sa Israel. Yun naman ang magandang nangyari after ng Holocaust. Bumalik sila unti-unti sa kanilang promised land. Yun po yung sinasabi ng Panginoon, pag nakita ninyo yung fig tree, muling nagkakaroon ng dahon at mamumunga malapit ng panahon. Nangyari po yung pamumunga ulit ng Israel, ng fig tree na Israel, nung magbalikan yung mga Israelites, yung mga Hudyo. At eto na sila ngayon, the most powerful nation, second to the United States, pagdating sa labanan. You know why? Because God is with them. God is with them. Ilan yung mga kalaban nila ngayon? Inasa-isa nila yung nakapaligid na ganyan. Talo lahat yan sa Israel alone. Kaya tamang sinabi sa Biblia, hindi nakukuha sa dami ng pagdigma, sa dami ng army, sa dami ng tangke, ng eroplano, ng jet fighters, ng ammunition, ng missile, ang kalalabasan ng tagumpay ng isang bayan. Diyos lang po ang kaya magbigay ng tagumpay. At nakita na naman natin yan ngayon sa Israel. Bagsak lahat yung axis of evil to that small country alone. At yun din po ang inaasahan ko sa Pilipinas. Malaki man yung dragon na gustong lumamon sa Pilipinas, which is China. They are not Christians, and we are Christians. The Philippines is a Christian country. They will be devoured, they will be destroyed by our God. Red dragon sila, di ba? Sa lahat ng pwedeng gawing symbol ng bansa nila, red dragon pa. Sa Book of Revelation, sino yung red dragon? Si Satanas. Kung gusto nila yan, walang problema. Be a dragon, and you will be destroyed. Kaya ipag-pray po natin ng Pilipinas at huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Kasi katulad po ng Israel, God is with the Philippines. I am not a politician. I'm a Christian. More than a politician, I am a Christian. At yun ang sinasabi mismo sa Biblia. Ang sino mang bansa na tumatawag sa Panginoon, sa pangalan ng Panginoon, they will be saved. And ayun po ang ginagawa ng Pilipinas ngayon. Marami pang naliligaw ng landas. Ngunit ang mahalaga, yung pangalan ni Jesus, taglay na ng bawat Pilipino. Okay? So, huwag po tayong mawawalan ng pag-asa sa ating bansa. So, ang sinasabi po dito, be ready.
Ngayong ang Israel, noong 1947 or 48, doon sila nagsimulang kinonsider bilang isang bansa. At because of that, nagalit ngayon yung mga Arab countries surrounding Israel. Ginera kaagad sila. Toddler pa lang ang Israel noong 1940s, kababuo pa lang. Ginera na sila ng mga lumang-luma ng matatanda ng mga bansa, mga Arab, Muslims, ng mga bansa. Well, to make the story short, talo silang lahat. Noong 1967, inulit na naman. Medyo mas makapangyarihan yung mga Arab countries, yung mga Muslim countries na yan. Mas powerful na. Nilusog naman Israel. Sa isang linggo, sa 6 na araw, talo silang lahat na naman sa Israel. Hindi na sila natuto. Pero sa atin po, sa mata natin, hindi lang yun nanalo sa digmaan kundi yun yung sign that the Lord is near. At ang sabi nga po dito, nasa pintuan na ako, anak. Andyan na siya. Noon pa yun, 1940s pa pinag-uusapan natin, sabi dito, siya'y nasa pintuan na. Lalo na ngayon, 2005, at malamit na tayo maging 2006, ang paan ng Panginoon unti-unti nang pumapasok sa pintuan ng bawat puso ng tao ngayon. Lalong-lalo na po ngayon mga kapatid. The time is very, very near. Ituloy natin yung mga pangarap natin. Meron tayong pinupundar, ituloy natin ang mga pagpupundar. Pag-aralin ng mga bata, let's live a normal life. Even though we know one day soon, all of this will be over. Okay lang yun. Mangarap pa rin tayo. Gusto pa rin magka-boyfriend, gusto magpakasal. Sige, ituloy mo lang yan kahit malapit na ang huli. Ang huling panahon, walang problema doon. Huwag na natin kalilimutan, malapit na ang huling panahon. Gawin na natin yung dapat natin gawin. Be part of the kingdom of God. Be part of the ministry. Mamunga na tayo ng mga bungang inaasahan ng Panginoon na iniligay na naman niya since the start. Kailangan pong makita yon sa bawat isa sa atin. So remember po, again, be ready because the end is near. So panghuli po, words to ponder, panghuli, ulitin ko lamang po. Three number 1, yun po yung unfruitful fig tree. Failing God's expectations. So, wag po natin i-fail ang Panginoon. Tutulungan tayo ng Panginoon sa bagay na ito. Number 2, the barren fig tree. Living in a borrowed time. Kung tunay tayong Kristiyano, we are not barren. May makikitang bunga ang Panginoon sa atin. So, don't be a barren fig tree. And number 3, the budding fig tree. Be ready. Ang tunay na anak ng Diyos, laging handa.